Good day, Ma'am Sanchez. Good day, everyone. I'm from Group 2. Ang kaso po namin ay tungkol kay People versus Orozco. Ito po yung unang facts. Si Mia ay mahigit 6 na buwan nang namatay siya. Namatay si Mia dahil sa gun trauma. Siya ay may 29 na bugbog o 7 at may 7 tadyang fracture or pagkabali sa tadyang. Meron din fracture sa kanang baga at nabugbog ang kanyang baga sa isang lacerated, tinatawag natin lacerated. Karamihan sa mga pinsala na ito ay na-inflicted sa mga oras na bago mamatay si Mia. Tulad ng appointment ng isang pediatricians, mas maaga sa parehong araw ay naisiwalat na ang ilang mga pasa ay wala sa loob na pandurugo or walang internal bleeding. Gayunpaman, ilang oras bago siya namatay, naglalaro pa si Mia ng mga laruan at maayos ang itsura na parang walang iniindang sakit. Ganyan ang huling nakita ng kanyang ina, na si Natalie Martinez. Nung iwan niya si Mia sa isang kustidiya ng kanyang kasintahan at ama ni Mia na si Edward Orozco. Ito yung defendant natin, si Orozco. Makalipas ang ilang oras, tinawagan ng akusado si Martinez para i-report na hindi humihinga si Mia. Nagpadaling bumalik sa bahay si Martinez, ngunit malabig ang katawan ni Mia. Sa paghipo at hindi siya na-resuscitate na i-CPR ang akusado. At ang anak ni Martinez ay nagpangasiwa ng CPR na hindi nagdulot ng aling pinsala kay Mia. May tumawag din sa 911 at tumugon ng mga emergency medical personnel, inailangan ng isang paramedic na buhatin si Mia palabas ng bahay habang nag-aaway ang akusado at si Martinez at iba pang kapamilya. Nabigong ang mga ito sa pagtatangkang buhayin pa si Mia. Ang mga nagpapatupad ng batas ay inimbestigahan ang akusado. Ang unang panayam bago magbukang liwayway, isang araw matapos ang pagkamatay ni Mia, kusang sinamahan ng akusado ang mga pulis sa presinto. Nakipagkita siya sa 3 opisyal sa interview room at sinabi sa kanya na hindi nasa kustidiya at siya ay malayang umalis. Isa sa mga opisyal gayunpaman basahin ang kanyang Miranda rights o ang karapatan. Inihiwatig na nauunawaan niya ang mga ito. Pagkatapos, inalok ni defendant ang kanyang salaysay tungkol sa nangyari. Dito niya siniwalat ang nangyari kay Mia. Sinabi niya na binigyan niya si Mia ng sanggol na si Mortrin nang umiyak ito, na inilagay niya sa kanyang crib. At nung bumalik siya sa taas, makalipas ang ilang oras, tiningnan ang kalagayan nito. Kaharap ng mukha nito sa gilid ng crib. Hindi na siya huminga. Walang paliwanag ang akusado kung bakit nagganong sugat o infection si Mia. Ang mga opisyal na interview ay nagpahayag ng ilang alinlangan na tinuturo ng akusado ang huling isa sa kanya. Piniliwanag ang maraming mga pambubugbog sa katawan. Gayunpaman ang akusado ay natinis sa kanya salaysay tungkol sa nangyari. Hindi niya sinabi na kailan masasaktan ang kanyang anak na babae. Pagkatapos, tinanong ng isang opisyal na kung nasasaktan ay handang umupo at ulitin ang kwento ng polygraph machine. Sumagot ang akusado patanong, pwede ba akong magkaroon ng abogado? Sumagot ang opisyal, sige, na pwede magkaroon ng abogado. Ngunit ang opisyal na yun at ang isa pang opisyal ay nagpatuloy ng pagtatanong sa akusado na hindi ibababa ng 4 na beses. Bakit kailangan mo ng abogado? Sa gitna ng karagdagang tanong, 4 na beses na humiling ng abogado ang akusado. Habang pinapanatili nito ang totoo ng kanyang salaysay, wala siyang paliwanag sa mga pinsala ni Mia o tinatanggi niya kung bakit nagkaroon ng ganong pinsala si Mia dahil nag-guilty siya. Sa punto ngayon, isa sa mga opisyal na inilagay sa ilalim ng aresto para sa pagpatay kay Mia, sinabi ng isang opisyal na nasasaktan, para sa iyong abogado, hinihiling namin ang karapatan mo. Pagkatapos sinabi nila pinaliwanag yung Miranda rights na sinasabi. Ilang oras matapos ang unang panayam, pinayagan ng pulisya ang akusado at si Martinez na magkita sa isang interview room sa presinto. Hindi malinaw kung sino ang nagmungkahi ng pagpupulong. Bago nilagay ni Martinez sa silid ng interview, sinabi ng kanyang isa sa mga opisyal ng pulisya na marahil maaaring mo makuha ang buong paliwanag mula sa nasasaktan. Ipinaalala sa kanya ng opisyal na ikaw ang ina ni Mia. At may karapatang kang malaman na alam mo ang lahat. Hindi binigyan ng opisyal si Martinez ng mga tiyak na tanong upang tanungin o ilarawan ng partikular na impormasyon na makukuha mula sa nasasaktan. Ngunit nararamdaman ni Martinez na kailangan niyang mag-report pabalik sa pulisya. Inalayan ng opisyal si Martinez na papasok sa interview room. Agad umalis na naiwan si Martinez nag-iisa kasamahan ng akusado na itala ng kanilang pag-usap. Tinanong ni Martinez ang defendant kung ano ang nangyari habang pinapanood niya si Mia. Binigay ng akusado kay Martinez ang kaliwanag na dati binigay sa pulisya. Sinabi ng defendant na siya ay natakot, ngunit tiniyak sa kanya ni Martinez na alam niya na wala siyang ginawa. Dito hindi naniniwala si Martinez sa kanyang kasintahan na si Eduardo Orozco na hindi niya pinatay yung kanilang anak or wala silang pruweba na magpapatunay na binugbog or sinaktan niya ang kanilang anak na si Mia. Pumasok naman ng isang opisyal sa interview room na nakatanggap ng tawag sa coroner's office. Ang autopsy ay inulit sa nagpakita na si Mia ay namatay sa kamay ng isang tao. Kasi ito ay hindi suffocate. Ang kanyang mga sugat ay sanhi ng isang pagbubugbog. Sinabi ng opisyal, ikaw ay huling kasama ng iyong anak na babae at walang pag-aalinlangan nagtamo ng malaking pansala, baka ito ang huling pagkakataon makapag-usap kayo ng personal. Hindi siya naamin si Orozco hindi siya umamin na napatay niya yung kanyang anak. People versus Orozco issue. Did officer violate Miranda when after a murder suspect invoked, they placed him in a room with girlfriend and asked her a question him about the crime? It is stated that officer must obtain a Miranda waiver from the suspect in custody before asking any question that were responsibly likely to elicit an incriminating response. It also stated that officer must promptly stop questioning a suspect who has invoked. There are, however, exceptions that there's rule, and one of them those called undercover agent. Exception provided that subsequent of questioning is permitted if that person asking the question was an undercover officer of civilian police agent, and if the officer or agent did not pressure of the suspect, as the California Supreme Court explained, Miranda does not apply when the suspect is in the process of custodial interrogation. The judgment is affirmed. Nag-apela si Orozco sa Court of Appeal na sinabihan siya, hindi siya sinabihan ng Miranda rights, ngunit hindi na tinanggap ng Court of Appeal ang waiver ng Miranda rights dahil si Martinez ay isang agent, undercover agent lamang, hindi siya police, kaya hindi na pinayagan ng Court of Supreme Court na bigyan ng waiver sapagkat hindi naman talaga siya tunay na police, siya ay agent lang.
Sa apela ng Korte Suprema, pinagtanggol ni Perkins ang kanyang pahayag na dapat na isuspress dahil hindi siya na Miranda rights. Ngunit sa Korte nagpasya na hindi kailangan ng waiver dahil sa mga pag-uusap na pagitan ng suspect at ng undercover agent ay hindi nagdudulot ng mga alalahanin na pinanganak ng Miranda rights. Pangunahing elemento ng isang police-dominated atmosphere. At kung sumagot ang akusado ay sa huli, inangkin ni Orozco na detective ang nagtangkang imbestigahan siya. Na siya ay makialam sa interview at sabihin na natuklasan ng coroner na pinatay si Mia. Ito ay isang valid na argumento dahil maaaring magdulot ito ng isang kasalanang sagot mula sa suspect. Subalit hindi ito mahalaga dahil hindi sumagot si Orozco. Ayon sa korte, kung sumagot ang akusado ng isang kasalanang pahayag, siya ay na-interrogate ngunit hindi siya sumagot. Sa halip, tahimik siyang natili at iniwan ng opisyal ang lugar. Pagkatapos noon, pinagpatuloy ng akusado ang kanyang pag-uusap kay Mortis na hindi alam na siya ay isang ahente ng pulisya. Ang hatol ng pagkakasala ay kay Orozco ay pinagtibay. Good day, ma'am. Good day, classmate. This is Abby, presentation of Group 2, which is Republic Act 10707. An Act amending Presidential Decree number 968, otherwise known as Appropriation Law of 1976, as amended. So, kapag sinabi daw nating amendment, is may mababago lang na certain part. Kumbaga, hindi pa rin nawawala yung dating kaso nung sa 968. Kumbaga, may babaguhin lang. So, may nabago at ito yung dinagdag. No application for probation shall be entertained or granted if the defendant has perfected the appeal from the judgment of conviction, provided that when the judgment of conviction imposing an non-probationable penalty is appealed or reviewed and such judgment is modified through the imposition of a probational penalty, the defendant shall be allowed to apply for probation based on the modified decision. Judgment of conviction imposing a non-probational penalty was rendered, or in the trial court where such case has been re-rappelled. In a case involving several defendants, where some have taken further appeal, the other defendants may apply for probation by submitting written application and attaching thereto a certified true copy of the judgment of conviction. Sinasabi lang doon, kumbaga dati daw po ang Presidential Decree 968 is kailangan mo lang mamili ng isa kung mag-a-appeal ka or mag-a-appeal ka ng kaso or mag-a-apply ka ng probation. Kasi kapag nag-apply ka daw po ng probation is hindi ka makakapag-appeal. At kapag nag-appeal ka naman po is hindi ka makakapag-apply ng probation. Dati yon sa Presidential Decree 968. Kaya ang ginawa daw po ni Republic Act 10707 is appellants can now apply for probation provided that when they appeal their penalty was reduced in too much lower penalty below 6 years. Kumbaga still ang kung halimbawa mag-appeal ka is hindi kung mag-apply ka ng probation is hindi ka makakapag-appeal, pero kapag nag-appeal ka is pwede kang mag-apply ng probation. Pero ang example nito is halimbawa na sentensyahan ka ng let's say 9 years tapos nag-appeal ka tapos napababa yung sentence mo ng let's say 5 years is pwede kang mag-apply ng probation kasi nga ngayon ay kapag nabawasan na halimbawa below 6 years. Tapos sabi na, the trial court shall upon receipt of the application filed suspend execution of the sentence imposed in the judgment. This notwithstanding, the accused shall lose the benefit of probation should he seek a review of the modified decision which already impose a probationable penalty. Probation may be granted whether the sentence imposed a term of imprisonment or fine. Kumbaga, pwede kang mag-apply ng probation if your sentence is imprisonment or fine only. Tapos, an order granting or denying probation shall not be appealable. Yun ang sinasabi na ngayon is, kapag ang pinili mo is nag-appeal ka, tapos syempre pwede kang mag-apply ng probation. Basta ang magiging sentence mo yung kaso mo is below 6 years. A10707, Section 2. Section 9 of the same degree as amended is hereby further amended to read as follows. Section 9 disqualified offenders. In a sentence, is a maximum term of imprisonment of more than 6 years. Kapag ang hatol ay more than 6 years, hindi na pwedeng kumuha ng probation. Convicted of any crime against the national security. Kapag ang kaso ay national security, hindi na pwedeng kumuha ng probation. Who have previously been convicted by final judgment of an offense punished by imprisonment of not more than 6 months and 1 day or fine of more than 1,000 pesos. Kapag ang hatol ay not more than 6 months, ay pagkakisip ko na lang yung sentence kaysa kumuha ng probation. D. Who have been once on probation under the provision of this degree and ang probation daw po ay sa basis lang ibigay. Section 3, Section 16 of the same decree, as amended, is hereby further amended to read as follows. Section 16, termination of probation. After the period of probation, and upon consideration of the report and recommendation of the probation officer, the court may order the final discharge of the probationer upon finding that he has fulfilled the terms and conditions of his probation, and thereupon the case is deemed terminated. The final discharge of the probationer shall operate to restore to him all civil rights lost or suspended as a result of his conviction and to totally extinguish his criminal liability as to the offense for which probation was granted. The probationer and the probation officer shall each be punished with a copy of such order. Sabi dito, ang Section 16 ng batas ay tumutukoy sa pagtatapos ng probation. Sa ilalim nito, kapag natapos na ng probationer ang itinakdang panahon ng probation at sinuri na ng hukuman ang ulat at rekomendasyon ng probation officer, maaaring maglabas ang hukuman ng utos para sa final na pagpapalaya sa probationer. Ang pagpapalayang ito ay nangangahulugang na ang probationer ay ganap ng nakasunod sa mga kondisyon ng kanyang probation. Kapag naglabas na ng ganitong utos, ang lahat ng karapatang sibil na nawala o nasuspindi dahil sa kanyang hatol ay naibabalik sa kanya at ganap ding nawawala ang kanyang panagutang kriminal para sa kasong pinagkalooban ng probation.
bibigyan ng kopya ng naturang utos ang probationer at ang probation officer. Sa madaling salita, ang probationer ay ganap na malinis ang kanyang record kaugnay ng nasabing kaso at huling maibabalik ang kanyang mga karapatan bilang mamamayan. Section 24. Miscellaneous powers of regional, provincial, and city probation officers. Regional, provincial, or city probation officers shall have the authority within their territorial jurisdiction to administer oaths and acknowledgements, and to take depositions in connection with their duties and function under this decree. They shall also have, with respect to probationers under their care, the power of police officers. They shall be considered as a person in authority. Section 5, Section 27, the same decree is hereby amended to read as follows. Section 27, field assistant subordinate personnel, regional, provincial, or city. Probation officer shall be assisted by such field assistant and subordinate personnel as may be necessary to enable them to carry out their duties effectively. Ang Section 27 na tumutukol sa field assistant at subordinate personnel ay karaniwang bahagi RA 10707 to assist the chief probation and parole officers in the supervised treatment program of the probationers. The probation administrator may appoint citizens of good repute and probity who have the willingness, attitude, and capability acts as BPAs. BPAs stands for Voluntary Provision Assistance. BPA shall not receive any regular compensation except for reasonable transportation and mental allowances. Ang sabi dito ay, BPA shall not receive, wala ka daw natatanggap na any regular compensation except for reasonable transportation and mental and meal allowances. Sa madaling sabi ay wala ka natatanggap na sweldo or sahod as may be determined by the probation administrator for services rendered as BPA. They shall hold office for a 2-year term which may be renewed or recalled anytime for a just cause. Kapag ka mag-apply bilang isang BPA, hanggang 2 years lang ikaw mag-serve or manunukulan. Pero still ay pwede mo naman yung i-renew. Their function, qualifications, continuance in office, and maximum case loads shall be further prescribed under the implementing rules and regulations of this act. Ayun nga, yung pag mag-apply as BPA ay 2 years ka lamang ang pwede. There shall be a reasonable number of BPA in every regional, provincial, and city provision office in order to strengthen the functional relationship of BPA and the provision administrator, and latter shall encourage and support the former to organize themselves in the national, regional, provincial, and city levels, effective utilization, coordination, and sustainability of the volunteer program. Sabi dito, pag ikaw mag-apply daw bilang chief probation and parole officers, ay madali na dahil may experience ka na pagdaanan mo na yung bilang BPAs. Ang kagandahan pa dito ay hawak mo yung oras mo, yung makakagalaw ka ng maayos, hindi tulad sa police na na delikado. Section 7. Separability clause. If any provision of this act is declared invalid, the provisions hereof not affected by such declaration shall remain in full force and effect. Sabi ko dito, ang separability clause na po ay isang provision sa isang kontrata o batas na nagbibigay diin na kung ang isang bahagi nito ay idiniklarang hindi wasto, ang iba pang mga bahagi nito ay manatiling wasto at epektibo. Ito ay nagbibigay diin na ang isang bahagi lamang ng kontrata o batas ang mawawala, hindi ang kabuuan. So, halimbawa po, ang isang batas ay naglalaman ng 10 provision. Kung ang provision 5 ay diniklarang hindi wasto, ang mga provision 1, 4, at 6 ay manatiling wasto at epektibo. Section 8. Repealing clause. All laws, executive orders, or administrative orders, rules and regulations, or parts thereof, which are inconsistent with this act, are hereby amended, repealed, or modified accordingly. Sasabi po dito ay, ang repealing clause na po ay isang provision sa batas na nagpapawalang bisa sa mga lumang batas, utos, o regulasyon na hindi natugma sa bagong batas. Halimbawa, ang lahat ng mga batas na hindi tugma sa batas ay nawawala o winawalang bisa. Isa pang halimbawa ay kung mayroong umiiral na batas na nagbabawal sa isang particular na gawain at ang bagong batas ay nagpapahintulot nito, ang lumang batas ay maaaring ma-repeal o ma-modify. Section 9. Appropriation Clause. The amount necessary to carry out the provision of this Act shall be included in the General Appropriation Act of the year following its enactment into law. Sa Section 9, Appropriation Clause ay nagsasabi ng halagang kailangan upang maisagawa ang mga provision ng batas. Ito dapat ay isama sa General Appropriation Act ng taon kasunod ang pagpapatibay nito bilang isang batas. Sa madaling salita, ang batas nito ay nangangailangan ng pondo para sa pagpapatupad ito ay dapat aprobahan ng Kongreso sa pamamagitan ng isang hiwalay na batas na tinatawag na General Appropriation Act. Ang batas na ito ay karaniwang pinapasa taon-taon at naglalaman ng mga pondo para sa iba't ibang programa at proyekto ng pamahalaan. Section 10, implementing rules and regulations. Within 60 days from the approval of this Act, the Department of Justice shall promulgate such rules and regulations as may be required to carry out the provision of this Act. This section of law states that the Department of Justice must create and publish detailed guidelines, known as implementing rules and regulations, to explain how the provision of the law should be carried out, and they must do so within 60 days of the law being approved. Example, imagine the new is fast to regulate online gambling. Section 10 might state that the Department of Justice must issue rules within 60 days to specify what constitutes illegal online gambling, how to investigate potential violation, and what penalties will be applied to offenders. Section 11. Effectivity. This act shall take effect immediately after the publication in the official gazette or into newspaper of general circulation. In the Philippines, laws generally take effect 15 days after publication in the official gazette or in the newspaper of general circulation, unless the law state otherwise. However, if a law state it will take immediately, it must still be published. This is because publication is required to inform the public and avoid violating due process. The Supreme Court has recognized that the official gazette has limited readership and is released erratically. As a result, Executive Order Number 200 and the Administrative Code of 1987 allow laws to be published in newspaper of general circulation as an alternative to the official gazette. This provides a wider means of disseminating law to the public. Thank you.